Mga ka-summer, humanda ng madurog ang mga puso ninyo dahil sa kabanatang ito. Sasalubungin tayo ng matinding sakit, luha at katotohanan. Pagkatapos ng gabing puno ng apoy at alak sa pagitan ni Rebecca at Doc Alcarte, akala ni Rebecca ay may kahit katiting na lambing na matatanggap niya, pero ang ginanti sa kanya, isang malamig na pagtataboy, isang sobre ng pera bilang allowance at ang mahigpit na bilin na atin-atin lang ang lahat. At ang pinakamasakit, pagdating niya sa ospital para silipin ang anak na si Jaden, ay masisilayan niya si Doc Alcarte na masayang magkahawak ng kamay at naglalambingan kasama ang tunay niyang mahal na si Candice. Sila ang magkasama habang si Rebecca ay naiwang durog, luhaan at lihim na nagdurusa sa sulok. Kakayanin kaya ni Rebecca ang ganitong klaseng buhay bilang asawa sa papel lang? Rebecca POV. It. Utos ni Doc, malamig ang tono. Umiling lang ako. No, hindi ako gutom. Tumaas ang kilay niya, halatang nainis. Then, what do you want? Alak, sagot ko't halos pabulong. I need it, pampalakas loob. Parang napangisi siya, yung tipong ngiti na may halong pang-asar at panghusga. Sure ka? Hindi mo kaya to. Sabi niya habang dinadampot ang bote. Tahimik niyang binuksan ang isang bote, tinanggal ng takip at inabot sa akin. Nagtagpo saglit ang mga mata namin. Cheers, sabi niya bago siya uminom. Gaya niya, dinala ko rin ang bote sa bibig ko at nilagok nang walang pag-aalinlangan. Pagdikit ng bote sa labi ko, agad kong naramdaman ang pait at init ng alak. Parang apoy na dumaloy pababa sa lalamunan ko at nag-iwan ng matinding hapdi. Mabilis ang tama, parang may nagliyab sa dibdib ko. Umaakyat sa sentido, humahalo sa takot at kaba. Napansin ko na nakatingin lang siya sa akin. May pilong ngiti sa labi pero mas matalim ang mga mata at parang may gustong ipahiwatig. Tagumpay, parang nanalo siya sa isang laban na ako mismo ang nagpasok sa sarili ko. Hindi ko alam na kaya mo uminom ng ganyan, sabi niya. Mukha kang mahina pero marunong ka palang magpanggap. Hindi ko siya sinagot. Ayokong patulan pa, kaya tuloy-tuloy akong ininom ang natitirang laman ng bote hanggang sa wala nang matira. Biglang uminit ang katawan ko, parang binabalot ako ng apoy mula sa loob. Tumayo ako, hinaplos ang sentido. Mainit, mahina ko sabi, pero hindi ko alam kung naririnig niya. Wala na akong pakialam. Kailangan kong huminga. Kailangan kong makalayo kahit na sandali lang. Kaya tumalikod ako at pumasok sa banyo. Pagkapasok ko, hinubad kong suot kong damit isa-isa hanggang sa wala nang natira. Binuhay ko ang shower at agad na bumagsak ang malamig na tubig sa balat ko. Pero kahit na malamig, hindi natatanggal ang init sa loob. Nakatitig lang ako sa sahig habang umaagos ang tubig. Para bang gusto kong linisin lahat. Takot, kaba, hiya, pero walang nababawas. Lahat naroon pa rin, nakakapit. Hindi ako umiinom kaya siguro ganito kalakas ang tama. Umiikot ang paningin ko. Pero kasabay nun may kakaibang tapang akong naramdaman. Yung tipong tapang na hindi galing sa puso ko hindi sa desperasyon. Kinuha ko ang tuwalya at tinapis sa katawan. Huminga ako ng malalim, pinilit maging matatag at wala na akong dahilan para umatras. Nandito na ako, ito na yung kapalit. Kahit na masakit, kahit na nakakatakot, tatapusin ko na lang ang sinimulan ko. Paglabas ko ng banyo, nakaupo pa rin siya sa sofa. Hawak ang bote ng alak na nasa bibig niya. Pero nang makita niya ako, bigla siyang huminto sa pag-inom ng alak para tumigil ang oras sa paligid. Nakatapis pa rin ako ng tuwalya. Ramdam kong malamig na hangin na dumadampi sa balat ko. Pero mas matindi yung init ng titig niya. Nakatingin siya ng diretso sa akin, walang kahinga-hinga. Bumaba ang tingin niya sa tuwalya kong halos dumulas na sa katawan ko.
I could see his Adam's apple moving upward and down as he swallowed hard at parang natayuan ang lalamunan niya sa init ng tingin niya. His eyes, grabe kong makatitig. Matalim pero may halong init at matinding pagnanasa. At ramdam ko hanggang buto-buto ko. He seemed to study every move I made. Bawat kurba ng katawan ko parang iniimbak sa memorya niya. Relax lang ang postura niya, nakasandal sa sandalan ng sofa, pero halatang tensyon sa balikat niya at sa mga kamay niya. He wasn't drinking the bottle he held. Nakatingin lang sa akin at halatang pinipigilan ang sarili. I could see the way his jaw tightened, the small smirk playing on his lips, and the way his hair fell over his forehead as he softly brushed it back with a flick of his fingers. I felt the heat of his stare, parang may kuryente na dumadaloy sa akin. Pero ang malinaw, ang nakikita ko sa mga mata niya. Last, pagnanasa, hindi niya na kailangan magsalita para maramdaman ko yon. Lumapit ako at naupo sa tapat niya. His eyes followed me kahit naigalaw ko lang ang kamay para ayusin ang tuwalya. I could sense the slight inhale he took sa maliit kong galaw. Parang sinasabi niya sa akin kung gaano niya ako kagustong angkinin kahit hindi niya binibigkas. Hindi ko alam kung saan ko hinuhugot ang lakas ng loob ko. Pero siguro dahil sa alak, inabot ko ang kamay ko. Alak, mahina akong sabi, tumaas ang isang kilay niya. Again, tumango ako. Yeah, I need it. Hindi na siya nagsalita pa. Kinuha niya lang ang bote, binuksan at inabot sa akin. Paglapit ng alak sa labi ko, muli kong naramdaman yung pait. Pero hindi ko ininda. Nilagok ko ng derecho. Tahimik lang siya. Nakatitig lang sa akin. Then bumababa ang mga mata niya sa dibdib ko. Pero bago ko maubos ang laman ng bote, biglang may pumasok sa isip ko. May naalala ko kahit groggy na ako. Napatingin ako sa kanya. Wait, mahinang sabi ko. Didn't you have liver surgery before? I mean, isn't alcohol bad for you? Narinig kong napatawa siya ng mahina. Yung mapakla, walang gana. Yeah, bawal nga, sagot niya. A liver that went through surgery isn't built for this poison anymore. Huminga siya ng malalim bago itinaas ang bote, saka tumingin sa akin. But right now, lumagok siya ng alak, nilunok ng dare-derecho. I really need this. Because of me? Halos pabulong kong tanong. Tumawa siya pero hindi abot sa kanyang mga mata. You think too much, Rebecca. Yumuko siya sandali, saka tumingin ulit sa akin. Diretso, matalim at parang binubutas ang kaluluwa ko. Yes, because of you, you drive me insane. You ruin my balance. I was never supposed to get involved with you. But here we are, married. Natahimik ako. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o masasaktan. Pero bago pa ako makasagot, nagpatuloy siya. So yeah, sabi niya. Pilit nang ngumingiti pero may halong pait sa boses. I'm breaking my own rules, even if it kills me. I'll drink tonight, just to forget that I married you because of a deal. Tumingin siya sa bote, saka sa akin. Don't look at me like that, Rebecca. You wanted this, remember? Ramdam ko na tinamaan ako sa sinabi niya. Parang biglang bumigat ang dibdib ko. At kahit nalasing na ako, alam kong yun ang klase ng sakit na hindi kayang palambutin ng alak. Namagitan ng katahimikan sa aming dalawa. Pareho kaming hindi umiimik. Parang nagpapakaramdaman lang. Nakayuko ako, hawak pa rin ang bote ng alak. Patuloy sa pag-inom kahit naramdam ko na ang bigat ng ulo ko. Pero nang tumingin ako sa kanya, hindi ko alam kung alak ba o titig niya ang nakakalasing sa akin. Nakatitig lang si Morgan. Walang salita, walang galaw, pero ramdam ko yung alon ng tensyon sa pagitan naming dalawa. Hanggang sa bigla siyang kumilos. Hinablat niya ng marahan ang kamay ko at hinila ko papalapit sa kanya hanggang sa tumama ko sa matipuno niyang dibdib at bumagsak sa kandugan niya. Dok, mahina akong sambit. Pero parang hindi niya ako narinig. Nakatingin lang siya sa akin at para bang sinusuri
ang bawat parte ng mukha ko. Tumigil ang mga mata niya sa labi ko at ilang segundo lang tumaas ang kamay niya at dahan-dahang hinaplos ang pisngi ko. Mainit ang palad niya. Ramdam ko na bumilis ang tibok ng puso ko. "You're beautiful, Rebecca." Bulong niya. Halos parang hangin lang ang boses niya. Pero sapat para tumigil ang paghinga ko. "You make me hard and horny at the same time." Naramdaman mo ba? I swallowed hard. Yes, ramdam ko sa ilalim ko ang matigas na bagay na tumatama sa pagitan ng mga hita ko. Bago pa ako makapagsalita, yumuko siya at hinalikan ako. Una banayad. Parang tinitimpla kung hanggang saan niya ako kayang dalhin. Pero nang hindi ko siya itinulak, naramdaman ko na naging mas maliin, mas mapusok ang halik niya. Mainit, mabigat, at nakakaubos ng hininga. At hindi ko alam kung dahil sa alak o dahil matagal ko na rin itinatago ang kung anong nararamdaman ko. Pero gumanti ako. Nawala sa isip ko ang lahat. Ang mga kamay niya gumalaw. Humawak sa bewang ko habang mas nilalapit pa ako sa kanya. Ramdam ko ang init ng katawan niya sa ilalim ng balat ko. Ang halik niya ngayon ay parang apoy, marahas, pero may halong kirot at pagnanais. "Akin ka ngayong gabi, Rebecca." Mababa ang tinig ni Doc, halos puno ng pagnanasa. Nakatingin siya ng diretso sa mga mata ko at sa paraan ng pagbigkas niya, parang wala na akong lakas para tumanggi. Hindi ko alam kung dahil ba sa alak o sa paraan ng paghinga niya sa pagitan ng mga salita. Pero napakabilis kong napatango at bago pa ako makapagsalita, muling naglapat ang labi niya sa akin. Mainit, marahas, sabik. Ramdam kong lakas ng mga bisig niya na humawak sa akin. Para bang natatakot siya na mawala ako. Bawat paghinga niya sa pagitan ng mga halik ay parang pagsabog ng damdamin na matagal niyang tinatago. Hindi ko na malayan kung paano niya ako naiangat. Basta ang alam ko ay nakapikit ako, nakasandal sa kanya at ang paligid ay unti-unting naglaho habang siya lang ang naiwan sa isip ko. Hanggang sa maramdaman ko na lumapat ang likod ko sa malambot na kama at ang pagitan naming dalawa ay tuluyan ng nabura. Hindi na nakontrol ang nangyari at pinagsaluhan namin ang mainit na pagnanasa. Pagkatapos, bumagsak ang katawan niya sa ibabaw ko. Pareho kaming hingal, pawisan, at tahimik. Pinikit ko ang mga mata ko at isang luha ang dahan-dahang tumulo. Game over. Tapos na. Wasak ng pagkababae ko. Baka sa susunod na buwan ay buntis na ako. Tulad ng gusto niya. Umangat ang paningin ni Doc sa akin. Manamig na para bang walang nangyari sa pagitan namin. Umiwas ako ng tingin pero hinawakan niyang baba ko para magtamang mga mata namin. Hindi siya kaagad gumalaw, parang dinadama pa rin ako sa paraan ng nagdulot ng kilabot sa loob ko. "This is just the start, Rebecca." Malamig niyang sabi. Mababa ang boses pero puno ng otoridad. "We're not done. You'll show up when I tell you to wherever I say. Got that?" Parang tinusok ang puso ko sa sinabi niya. Gusto kong sumagot pero walang lumabas na boses. Wala akong karapatang kumontra. Marami pa itong kasunod. Let's set a schedule when and where. Hindi tayo titigil hanggat hindi mo dinadala ang anak ko. Napasinghap ako ng unti-unti niyang hinugot ang alaga niya sa loob ko at umalis mula sa ibabaw ko. Ramdam kong bigat ng bawat salitang inawan niya. Parang mga tanikala na mahigpit na kumapit sa dibdib ko. Pag-alis niya, nanatili akong nakatitig sa kisame. Halos hindi makahinga. Hindi ko alam kung dahil sa sakit, sa siya o sa takot. Ang sigurado lang, hindi ko na siya tingnan sa parehong paraan. Pagkatapos ng buong magdamag naming magkasama, halos hindi ko na maigalaw ang sarili ko. Ilang ulit niya akong inangkin. Paulit-ulit, parang walang katapusan. Sa una, pilit kong inunawa. Sinasabi ko sa sarili ko na parte lang ito ng honeymoon at hindi kasunduan. Pero habang tumatagal, nawalan na ako ng lakas para mag-isip. Hinayaan ko na lang siya. Maybe ganito talagang mag-asawa.
na bagong kasal. Maybe, this is normal. Pero ngayon, habang nakaupo ako sa passenger seat, ramdam kong bawat kirot sa katawan ko. Lalo na sa pagkababae ko. Ang hapdi, masakit, parang may sugat na hindi ko alam kung kailan gagaling. Pero nagkunwari na lang ako na okay. Ayoko makita niya akong mahina. Ayoko na magmukhang kawawa. Tahimik lang si Morgan habang nagde-drive. Wala man lang ni isang tingin sa akin. Wala rin kahit na simpleng, "Are you okay?" Or, "Did I hurt you?" Walang lambing, walang yakap, walang kahit na anong patunay na may connection kami kagabi. Sex lang talaga ang ginawa namin. Pagkatapos nun, natulog lang siya sa pagod niya. Parang walang nangyari. First time ko yon, pero hindi mo lang naging special. Hindi ko alam kung anong dapat kong maramdaman. Galit, lungkot o hiya. All I know is I felt empty. Like I gave something I can never take back. Sinandal ko ang ulo ko sa headrest. Pilit pinipikit ang mga mata para pigilan ang luha. Ayoko makita niya. Ayoko mahalata niya na nasasaktan ako. Napasinghap ako nang marinig ko na nagring ang phone. Hindi ako gumalaw. Pakiramdam lang. Hello? Nanatili akong tahimik pero nang marinig kong boses, parang sinaksak ang puso ko. Hey, sweetheart. Yeah, I'm on my way home. Sweetheart, ang lamig ng boses niya. Ibang-iba sa malamig at matigas na tono kapag ako ang kausap. Yung tinig ngayon, ang gaan, ang lambing. Sana ganun din siya kahinahon kagabi. Sana kahit ni isang beses lang naramdaman ko na may halaga ako. Sana kahit ni isang beses lang tinrato niya ako na parang babae. Hindi na parang bagay na gusto niyang paglaruan. Pero wala, ang lahat kagabi, puro utang, puro kasunduan. Walang puso, walang halik na may kahulugan, walang kahit na anong lambing. Puro pagnanasa lang. Isang luha ang kusa na lang na dumaloy sa pisngi ko. Pinunasan ko kaagad bago pa siya mapansin. Ayokong makita niya na nasasaktan ako. Ayokong isipin niya na nanalo siya. Pero sa totoo lang, he did. Because right now, I feel defeated. Completely. Ang sakit. Kasi minsan, mas mabuti ng manahimik kaysa magsalita at mas lalo lang masaktan. Patuloy lang ang biyahe namin. Tahimik, wala ni isang nagsasalita sa pagitan namin. Tanging ugong lang ng makina ang maririnig sa loob ng sasakyan. Hindi ko na namalayan na nakatulog pala ako. Siguro dahil sa pagod o baka dahil sa sakit ng buong katawan. Naramdaman ko na lang ang marahang pagyugyug sa balikat ko. Rebecca, mahinang tawag ni Morgan. Napamulat ako, medyo lutang pa. Pagangat ng ulo ko, sumalubog sa akin ang malamig na hangin mula sa aircon. Napalinga ako at sa labas ng bintana nakita kong dalawang pader na parang iskinita lang ang pagitan. Makitid ang daan, tahimik at parang walang tao. Nandito na tayo at malapit lang ang ospital dito. Sabi niya, walang tingin sa akin. Pero hindi tayo pwedeng magkasamang bumaba sa sasakyan na ito. Kaya dito na lang kita ibababa. Napakurap ako. Hindi agad nakaimik. Why? Mahina akong tanong. Humigpit ang hawak niya sa manibela. Because they can see us together. Malamig niyang sagot. You know the rules, Rebecca. Para ako nabingi sa sinabi niya. They can see us together. Parang tinuhog ng karayom ang dibdib ko sa sakit. Kagabi magkasama kami sa isang kama at walang sawang nagtatalik. Pero ngayon, bawal pala ako na makita na kasama siya. Hindi ako kumibo, nakatingin lang ako sa labas habang naririnig kong click ng lock sa pinto sa tabi ko. Mula sa glove compartment, may dinukot siya. Isang puting sobre. Inabot niya yun sa akin. 20,000. Allowance mo. Flat ang boses niya. Walang emosyon. Para lang siyang nagabot ng bayad sa isang empleyado. Tumingin ako sa kanya. Pilit hinahanap ang kahit na anong bakas ng pagkalinga. Pero wala ni isang senyales na kilala niya ako. Higit pa sa kung ano kami sa papel. Pagabot ko sa sobre, agad siyang nagsalita ulit. Magkita na lang tayo sa ospital na parang normal ang lahat. And whatever happened between us,
He paused for a while, pero kagad din siyang tumingin sa daan. Parang ayaw akong tingnan. Atin lang yun. You understand? Whatever happened between us, atin lang yun. Parang nalamig ang buong katawan ko. Iyon lang talaga yun. Tumango lang ako kahit na gusto ko nang maiyak. Ayaw kong ipakita sa kanya. Ayaw kong bigyan siya ng satisfaction na nasaktan ako. Okay, mahina akong sagot. Binuksan niyang pinto sa gilid ko. You can go now. Pinilit kong ngumiti kahit na nanginginig ang labi ko. Kinuha kong sobre at mahigpit kong hinawakan at dahan-dahan akong bumaba. Paglapag ng mga paa ko sa sementadong daan, hindi ko maiwasang mapatingin sa kanyang muli. Pero hindi na siya tumingin. Sinara niya ang pinto at ilang segundo lang, umandar na ang sasakyan. Wala man lang lingon, wala man lang goodbye. Nakatayo lang ako doon, hawak ang sobre na parang ang bigat-bigat. 20,000 pesos in exchange for silence. 20,000 for pretending nothing happened. 20,000 sa buong magdamag na pagtatalik. Habang palayo ang sasakyan, napapikit ako at pinigilan ng luha. Pero hindi ko na kinaya. Tumulo rin. Hindi ko alam kung mas masakit yung ginawa niya kagabi o yung paraan niya ngayong tinrato ko parang wala lang. Napatingin ako sa sobre. Parang gusto kong itapon pero hindi ko magawa. Hindi dahil kailangan ko, kundi dahil sobrang sakit isipin na ito lang yung naiwan sa akin. Money instead of meaning. I crouched down. Napaupo ko sa gilid ng daan. Niyakap ko yung tuhod ko habang umiiyak. Walang makakarinig, walang makakaalam. Pero sa loob ko, parang may pumutok na hindi ko na kayang buuin ulit. Ang sakit, hindi lang sa katawan, kundi sa loob. Yung tipong parang binunot ang puso mo habang gising ka. Bakit ganito? Bulong ko. Halos wala ng boses. Hindi ko naman ginusto ito. Hindi ko naman pinangarap ito. Tumingala ako sa langit. Pilit kong nilunok ang luha ko. Ang ganda ng umaga. Maliwanag, kalmado, pero sa loob ko, puro dilim, puro tanong na walang sagot. He touched me like he owned me, but loved me like I was no one. At sa gitna ng tahimik na kalsada, niyakap ko ang sobre. Hindi dahil mahalaga yung laman, kung hindi dahil yun lang ang naiwan para patunayan na totoo ngang lahat na nangyari. Na hindi lang yun panaginip. Na kahit gaano kasakit, nangyari talaga. At sa unang pagkakataon, inamin ko sa sarili ko, I gave my heart to a man who never even looked back. Nang pakiramdam ko ay kaya ko na ulit huminga, naglakad na ako pupunta sa ospital. Ang lamig ng hangin at bawat hakbang ko parang tinatanggalan ako ng lakas. Pero kailangan ko makita si Jayden. Umaasa ko baka gising na siya, baka kahit dun man lang, makaramdam ako ng konting saya at mamayang hapon uuwi ako para kamustahin si Joshua. Sinabihan ko na rin ang sarili ko sa bawat hakbang. This is your life now, Rebecca. Ito ang pinili kong kapalit. Ito ang kapalaran ko. Dapat sanayin ko na lang ang sarili ko sa sakit. Makalipas ang ilang minutong paglalakad, natanaw kong gusali ng ospital. Mainit pa rin sa dibdib ko, pero pinilit kong ngumiti hanggang sa marating ko ang entrance. At natigilan ako. Parang tumigil ang mundo ko sa nakita ko. Si Doc Alcarte, nasa harap siya ng sliding glass door. Magkahawak ang kamay nila ni Ma'am Candice. Natawa ko ng mahina, parang hangin lang na walang lakas. Ang sakit na makita siya. Siya ang lalaking kasama ko buong magdamag, na humawak sa kamay ko, humalik sa akin, huminga sa parehong hangin ko ngayon. Nakahawak sa kamay ng babaeng mahal niya. Hindi ko alam kung anong mas masakit, ang makita silang magkahawak o ang mapagtantong ako ang asawa, pero iba ang kasama niya ngayon. Napayuko na lang ako, baka sakaling matakpan ng buhok ko ang mga matang halos pumutok sa bigat ng damdamin. Gusto kong umalis, gusto kong takbuhan ng katotohanan, pero hindi ko magawa. Nakadikit ang mga pao ko sa sahig. Pinilit kong ngumiti kahit na walang dapat ipangiti. Sa gilid ng paningin ko, nakita kong hinaplos ni Doc ang braso ni Candice. Marahan, parang sinasabing, I'm here, sweetheart. At tuluyang nabasag ang puso ko
Huminga ako ng malalim, pilit pinipigil ang panginginig ng labi. Huwag kang umiyak, Rebecca. Not here. Not now. Alam mo dapat kung saan ka lulugar. Pero kahit na anong pigil, may isang luha pa rin na tumakas. Mainit, tahimik at masakit. Kung ganun palang itsura ng lalaking mahal mo habang nakatingin sa ibang babae, masakit pala talaga. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko kaya itong tiisin. Pero alam kong kailangan kong bumalik sa loob ng ospital. Para kay Jayden. Kahit durog na ako, kailangan kong magpakatatag dahil may 2 taong umaasa sa akin na alam kong hindi nila ako sasaktan. At minsan, hindi mo kailangang manalo para lang masabi na ikaw ang nagmahal ng totoo. Mga kasummer, nakakadurog ng pusong sinabit ni Rebecca, hindi ba? Ang aral sa gabing ito, hindi lahat na nagmamay-ari ng iyong katawan ay may kakayahang mag-ingat sa iyong puso. Minsan, ang perang binabayad sa atin ay hindi para sa ating halaga, kundi para pumatay sa ating boses at dignidad. Sa tingin ninyo mga listeners, pilit pa rin bang magpapakatatag si Rebecca para sa kanyang mga kapatid o magiging simula na ito ng kanyang paglaban? I-comment niyo ang inyong mga saloobin sa ibaba at huwag kalimutan na mag-like at mag-subscribe para sa susunod pang mainit at nakakagigil na mga kabanata. Hanggang sa muli!